share screen na. Ayun. Thank you everyone. So, thank you for this opportunity as well para makapag-share po kami. And meron akong director dito, assistant. Okay. Okay na. Ayan. So, ayun po kaming mag-asawa. So, honeymoon stage, kumbaga, yung mga early days namin yan. We got married sometime in 2006. Sorry, sasabihin ko 2009. 2006. So, medyo relax pa po kami. Travel, ganyan. And then, after 3 years, nagtaka kami bakit hindi pa kami nadadagdagan. Ayun. So, we went to the doctors, nagpa-consult na po kami sa OB-GYN, and then sa urologist din. Pero dun sa OB-GYN, nag-focus po kami, and then eventually sabi niya kailangan na natin mag-fertility workup. And winarningan niya po kami na medyo mahal yung fertility workup. And sabi niya, mahirap, maraming challenges na pagdadaanan. Actually, in the 3 years na kasal po kami, marami ng challenges na nangyari kasi every time na merong mga gatherings, kinukulit kami. Siguro po yung iba sa mga nandito na nanonood, may mga ganitong experiences na ano ba kayong dalawa? Bakit wala pa kayong kasama? Diba? Bakit wala pa kayong inaalagaan? Ganon. Every time, lahat po ng holidays, ganon. Every time nakasama yung mga kamag-anak at saka kaibigan. So, kung kapareho po namin kayo ng experience or nai-experience ngayon, kaway-kaway dyan, or chat po kayo, sabihin nyo na ganun din yung na-experience nyo ngayon. Pero huwag po kayong mag-alala kasi ito nga, yung mga pinagdaanan po namin na yun, sabi namin, sige, we're guided by the Lord naman, and we have doctors who can help us, and yun, mas naging positive kami dahil dun sa fertility workup. Ito na nga po, 2010, nakita nila na hindi po ako nag-ovulate. Yun pala yun. Diba? Meron po akong mga itlog pero marami hindi siya lumalabas, hindi siya nagmamature, gano'n. Ito po hindi pa ako nag-take yan ng mga Clomid, gano'n, yung mga pampaitlog, mga fertility pills, hindi pa ako nag-injection. Pero we had to do that. So yun na nga, monthly, we go to the doctors, different hospitals, ganyan nung umpisa. Pero sabi namin, we have to focus on the best hospital na, yun nga, sa BGC. Tapos, nag-IUI din po kami. So, marami pong processes. Tapos, yung every month, hopeful ka na magiging positive, diba? Ang dami ko pong binibiling mga yung pregnancy kit, pregnancy test dati. Kasi nga, very hopeful. Pero yung pag nararamdaman mo na yung kapag dadating na yung bisita mo every month. So, ayun, medyo madadown na naman. Ayun, dahil po doon sa mga gamot na na-take ko dati and focus lang na naman kasi kami kung ano yung sinabi ng doctor at the time, nagkaroon po siya ng negative effect, nagkaroon po ako ng nodule, and dito din nalaman namin pala, way back pa, na-retroverted yung uterus ko. Pero dito rin po nalaman na, yun nga, polycystic ako. Tapos, may times na normal pa yung right ovary ko dito. Ayan, kaya lang po yung nodule na yun daw yung isang reason na baka kaya nahihirapan ako. So, sabi ng doctors dati, it's either we put you on pills para matanggal yung cyst mo na yan or yung nodule na yan, or we focus on your fertility. Ano bang gusto mo mangyari? Sabi nila. So, sabi ko, syempre po, gusto namin magka-baby. Ayan. So, after that, nagkaroon din po ako ng endometriotic cyst. Eh di lalo pa pong mahirapan, di ba? Pero sabi ng doctor, sige, kailangan na natin tanggalin to. Kaya pala, lagi po akong nagkakaroon ng dysmenorrhea dati. Ang sakit-sakit po every time na kailangan kong uminom ng gamot. Yung tipong hirap pong matulog, ganyan. Yung cramps po, ang sakit niya talaga. Hindi ako makagalaw. As in, alam ko ng mama ko yan since nung dalaga pa ako na sobrang, ano to? What's a kukot?
Namamaluktot ako sa sakit. Ayun, kapag meron po akong period. So sabi ng doctors, yan yung isang reason, yung endometriotic cyst na yan. Alright, and after po nung operation ko, a few hours, nandun ako sa recovery room. Pero sabi ni Rex, lumabas yung doctor kasi sinabi sa kanya na Mr. Bartolome, medyo challenge po to sa wife niyo kasi pati yung fallopian tubes niya may block din, sabi ng doctor. So, ayun. And pagkatapos po ng operasyon ko, may nakita na naman silang cyst. Alam niyo po yun, makaka-opera mo pa lang sasabihin ng doctor sa'yo a month after kasi kailangan magpa-check up kailangan bumalik sa kanila. So, sabi ganyan ng doctor, naku, meron ka ulit cyst na nag-uumpisa. And sabi ko at that time, naku, ano bang kailangan gawin, diba? Kasi napakahirap naman ito. Dati isang ovary ko lang po yung polycystic. Dito sinasabi na dalawa na po yung polycystic. And then yun na nga sabi ko, ano bang kailangan gawin? Buti na lang talaga. Nakita namin yung video ni Ms. Maritoni Fernandez, yung sinasabi ni Mentor John Henry kanina na nabuntis pa po si Maritoni. Sobrang naging hook ko yun. Sabi ko, ito na siguro yun. Ito na yun, sigurado na ako. Sabi ko kay Rex talaga. So, let's continue taking barley. Ayan, naging consistent po kami. Kung nakikita niyo po yung date dito, July. Diba? 2017 yan. So, sabi namin, sige na, stop na nga tayo pa-check up. Stop na muna tayo. Sige na, let's go the natural way. Nag-organic po kami, nag-take po kami. Ako, personally, yung barley, consistent po yan every morning bago kumain. And taga-remind ko po talaga si Rex. Ayan. So, dahil po naging consistent kami sa pag-inom ng barley, good news. Ayan na po ang aming barley baby. So, pinanganak siya sa VGC, sa Taguig. Ayan, St. Luke's baby po siya. And I'm so grateful that we were already a part of the I Am Worldwide company at the time kasi yung fertility workup po namin, sinabihan na talaga kami na millions yung kailangan namin for the in vitro fertilization. Wala po kaming ganong kalaking pera kasi monthly po lahat ng sweldo namin napupunta lang sa ospital. Ang mga date namin ni Mentor Rex ninyo sa ospital lang talaga palagi. Yun, kasi puro follow-up sa doctor, ganyan. Puro clinics kami. Pero yan nga po, August 2018, pinanganak si RD. Ayan, more than 8 pounds po siya. Ayan, malaking baby. Super grateful kami. Ayan, oo, thank you very much. So, our barley baby is very healthy. Since medyo, na po ako, 30 plus na ako, 37 na ako when I got pregnant. Sabi ko, gusto ko maging healthy yung pregnancy ko. I consistently took barley. So, safe po siya, diba? Nakakatuwa lang kasi super healthy nga ng baby. Sabi ng OB ko, ayan, ganyan. Kaya lang he presented as breech. Kaya ang laki po niya. Kaya nung pinanganak siya, C-section po ako. And again, grateful for I Am Worldwide kasi we were earning consistently. Tapos, ayun po, kahit more than 100,000 plus yung hospital bill namin, nakayanan ni Mentor Rex na bayaran. Ayun. So, aside from this was our very first goal, of course, to be healthy and to have our baby. And aside from that, yun nga po, dahil sa I Am Worldwide, syempre, si Mentor Rex, buntis na kasi ako niyan. So, hindi ako nakasama mag-travel abroad. We have one of the biggest international teams dito sa I Am Worldwide. So, nakapunta po siya ng Kuwait to spread din po the opportunity. Tapos yan yung mga free travel incentives. And again, may baby na po ako niyan, so hindi rin nakasama. And because of I Am Worldwide, we're able to buy everything that we want. Diba? Na dati po, pangarap lang siya. So nakakatuwa lang. So hopefully, ma-inspire din po namin kayo. Marami sa inyo aspiring or naghahanap din po ng opportunity or way para po ma-improve yung buhay ninyo. Ito na po yun. Ito na po ang I Am Worldwide na sagot doon. So, ayan, sabi ko nga po,
grateful kami sa mga mentors namin kasi nagaya po namin yung mga results nila and we're on our way to our 3rd million din. Ilang araw na lang. Ayan. So, hopefully bukas mamaya. Gano'n. I-welcome na ulit kami sa 3M club naman this time. Ayun. So, aside from these, of course, ang goal namin is to consistently spread hope po, not just to our fellow Filipinos, but to everyone worldwide. So, ayan yung mga teams po namin and sobrang grateful po kami na sa mga experiences namin. Ang dami pang nai-inspire and we are very grateful sa mga mentors namin. Ayan, kay Mentor Marlon and of course kay Mentor Ming. Thank you so much, Mentor John Henry. That's it. Oh, we would like to show our Marley baby. Ayan siya. Say hi, Arby. Ayan. Thank you po. Thank you. Ayan.